Klaro naman ang memorandum ng DepEd dito, no? Gawing mas simple hangga't maaari, ano? Kaya lang nga, yun nga, pagka halimbawa pinulong na yung mga magulang, mayroong mga magulang na gusto nakatoka o medyo mas maayos naman ang kanilang kasuotan pagdating ng graduation. At pagdating doon ay nagkakaproblema nga tayo dahil nagkakaroon ng singilan. At may mga magulang na sumang-ayon, may mga magulang na hindi sumasang-ayon, kaya pagdating ng bayaran ay merong dumarating yung pagkakataon na may mga nagre-reklamo na naniningil ng mga ganito. Sir Erlin, sa kaalaman po ng ating mga listeners and viewers, no, yung mga medalya, mga certificate of o kung ano man yung mga certificate na ibinibigay sa mga estudyante kapag nagtatapos, sino po bang dapat na gumastos po dito? Kasi yung iba, yung contribution namin dahil doon kukunin pati yung mga ibibigay dito sa mga nagsipagtapos o yung mga makakakuha ng honor. Ano po ba, saan po ba dapat kumuha ang mga eskwelahan hinggil po sa usapin po na yan? And of course, yung mga gagamitin sa pangdekorasyon, yung mga pintura, kapag sa mga stage po nila kapag graduation ho. So ngayon kasi nauuso na yung parang ini-sponsor ng ating mga local government officials, yung mga medalya. Pero yung iba pa mga gastusin na sa simpleng pagdaraos ng mga graduation rights ay maaaring kunin po na sa ating MOOE o yung maintenance and other operating expenses. So kung ganito, yung pong sinasabi natin na simpleng paghahanda ng graduation, mukhang kakayanin naman na yung ganun. Kaya lang, mayroong mga pagpaplano na minsan ay nangangailangan po na mas malaking pondo. Nabanggit niyo po yung stage. Yung iba kasi bonggang-bongga yung stage, pinapakontrata pa, yung mga ganito, no? Yun namang para makatulong po tayo sa pagtitipid, pwede namang gamitin po sa ating mga school gym or covered court kaysa pupunta pa doon sa mga ibang mga venue na magbabayad pa para sa paggamit ng venue na yon. So marami pong paraan para mas makatipid po tayo. And again, sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi po dapat mag-suffer. Ang mahalaga po dito, yung kahalagahan yung essence ng pagtatapos, na ito po ay may tuturing natin na isang tagumpay kahit na po sa panong paraan po natin gawin, mapasimple man o mapabongga yan, pero ang mahalaga po dito ay nagtapos ang ating pong mga mag-aaral at inihahanda po natin sila sa susunod na antas na kanila pong tatahakin. Like for example, kung sila ay high school, tatahak sila sa kolehiyo at magandang maihanda po natin sila sa panibagong mundo na ito. Sir Arling James, after graduation, meron ba again na mga programa o yung aktibidad na nakalinya na again pagkakaabalahan ng ating mga kaguruan at hindi makakapagbakasyon po ng 2 buwan para syempre ma-maintain na din po nila yung kanilang mental health and yung wellness po ng mga kaguruan dito po sa ating bansa para maging handa sa susunod po na school year po, sir? Of course, March 31 ang huling araw. Pagkatapos ito, April 1 ang simula ng bakasyon. Hindi lamang po yung mga mag-aaral natin, kundi pati na rin yung ating mga guro. At alam naman po natin na mandatory yung dapat, yung 30-day na uninterrupted vacation. Hindi po dapat abalahin yung mga guro natin dito para ma-enjoy nila. Sila po ay mapahinga sapagkat napakahirap din po nung sa loob ng maraming buwan ay nagtuturo na de-train. Hindi lamang po yung isip ng mga teachers natin, pati na rin po ang katawan. Kaya kailangan po na ma-recharge naman, mapahinga naman. Although yung pong second phase ng bakasyon, yung pangalawang buwan after 30 uninterrupted vacation, 30 days na uninterrupted, ay maaari nang ipatawag yung mga teachers para gumanap ng mga mahalagang mga tungkulin, like for example yung mga uupo sa enrollment, yung ating brigada eskwela at iba pang mga gawain na related po sa trabaho ng mga teachers. Pero lahat po ito dapat ay
voluntary basis. Okay po. Sir Arlene, baka meron po kayong mga panawagan na is pong ipabot sa ating mga listeners and viewers. Go ahead po, sir. Well, nais ko pong ibahagi sa inyo no, na dito po sa Central Luzon, tayo po kasi ay accredited unit, accredited union. Ano po yung Search Central Luzon Union, ay accredited po tayo. At tayo po ang binigyan ng karapatan na makipag-ugnayan, makipag-negotiate sa DepEd Region 3 Management. At meron po tayong CNA or Collective Negotiation Agreement at kasama po rito ang pagkakaloob ng cash incentive. Yun po ay pinagkakaloob lang sa mga rehiyon, mga guro ng rehiyon na mayroong accredited union at mayroong CNA. Yung po mga grupo natin sa Central Luzon, asahan po ninyo na tuloy-tuloy po yung ating pagtatrabaho, yung ating pagsisikap para lahat ng nilalaman ng ating pong CNA, kasama na po yung pagkakaloob ng cash incentive ay maisakatupa sa lalong madaling panahon.